Marcos Jr. lagot na. VP Sara Duterte may matinding plano pala. Grabe to ha. Grabe tong mga kaganapan ngayon ha. Alam nyo, medyo nahuhulaan ko na din yung plano ni Vice President Sara Duterte. Nahuhulaan ko na din ng konti, pero alam naman natin na ang mga Duterte naman talagang tinatawag na genius pagdating sa usapang politika. Na talagang winiwindang niya muna ang utak ng iba bago siya magbigay ng talagang saktong detalye sa kanyang plano. Yung nga lang, lagot si Marcos dito. Kawawa si Marcos dito. Talagang iyak tawa siya dito. Baka nga tawag dito, baka nga pulutin na sila sa kangkungan. So parang nalalapit na po ang pagwawakas. Ang masasayang araw ng mga anti-Duterte. Nalalapit na pagtaytan. Tapos ng senatorial, makakapasok na yung mga senatorial candidate na Duterte. Tapos hindi may impeach si Sara Duterte. Baka naku po. Mahirap na tong na to. Parang nakakaamoy ako ng panibagong impeachment Mukhang syempre, tas mapapalitan pa yung mga, dapat kasi kailangan mapalitan na yung mga Congress. So speaking of Congress, nandyan ng Bisaya Youth Party List ni Greco Bellica. Nandyan din ang party list na PPP Party List. Nandyan din po ang PDP Party List. Yan. Siyempre, nandyan din ang Ipanaw Party List nila Ma'am Doc, nila Doc Lorraine Badoy, kay Eric at kay Attorney. At syempre marami pang mga party list dyan na lubos na mapagkakatiwalaan kaysa sa mga congressman ngayon. Kaya kailangan na rin dapat palitan yan. At syempre mapunta naman tayo sa senatorial. Na talagang kapag naihalal ang Duterte senatorial candidate, tapos na ang maliligayang araw talaga. Kaya nga ngayon may mga balibalita. Sa atin lang to Huwag nyo tong ipagkalat kahit kanino Huwag nyo ipagkalat to. Hindi naman siguro may mga marites at parites may mga nababalitaan ako na nililikom daw ang mga mayor. Nililikom daw yung mga mayor para nga daw sa darating na senatorial election. Medyo nagkakabayaran daw 250k to 250k sa kapitan at nasa 1 million mahigit ata sa may mga milyon na usapan So para daw sila daw ang itong mga mayor at kapitan na to, sila daw yung mag-manage ng mga boto. So kung hindi daw nila madaan sa botohan, ay dadaanin nila sa bilangan na may konting dayaan. Konti lang. Nako syempre tayo ay boboto pa rin po tayo At hindi na natin kailangan pang matakot Bahala na. Kung mangdaya sila basta tayo solid yung boto natin, malalagpasan pa rin po natin yung kanilang pangdaraya. So eto na nga marami tayong mga pag-uusapan. Yun pala, nakalimutan ko yung kay Madam Claire. Kanina nanonood ako, tawa ko ng tawa. Hindi na alam ni Madam Claire kung ano po ang kanyang gagawin. Ang hirap ipagtanggol talaga yung mali. Sa totoo lang, hindi sa totoo lang po talaga. Ang hirap po ipagtanggol ng mga pagkakamali. At halatado naman po kay Attorney Claire Castro, the spokesperson of Marcos Jr. Ay di wala, hindi ko alam tawag sa kanya Hindi ko alam So the spokesperson ganun. So kanina na-interview siya ni Manong Ted at doon nga nagka-utal-utal na ang Manang. Nagka-utal-utal na po ang ali. Doon muna tayo sa pagbaba ng krimen sa Pilipinas na inilabas ng PNP. So tutusin nga, nagkagulo po yung dalawa Nagkakagulo itong si Marbil tsaka si Pahardo ng teteng.
Dito kay Madam Claire, ang sabi ni Madam Claire, bakit naman daw siya, hindi niya daw nakikita. Pag lumabas naman daw siya sa bahay niya, tahimik naman daw. Pag lumabas naman daw siya sa mga public area, okay naman daw. Wala naman daw nangyayaring hold-upan. Wala naman daw nangyayaring hold-upan, na gulo, suntukan, or kung ano-ano pa nangyayari. Wala naman daw. Biruin mo, isang attorney, ganun yung idadahilan mo dahil hindi ka naniniwala na mataas ang krimen sa Pilipinas. First, grabe na talaga sa akin. Sorry sorry po wala akong galit na personal kay Attorney Claire. Ang akin lang, parang ako nga po elementary lang eh. Alam ko yung nangyayari sa bahan. Ikaw, attorney ka. Nasa gobyerno ka pa ngayon. Wala kang alam, yun di punggol ka. Di wala siyang alam. Bro mo, anong silbi mo sa pinapasahod ka namin niya kung wala kang alam? Dapat wala ka dyan. Dapat wala ka dyan sa gobyernong yan. Wala ka dyan sa posisyon. Hindi naman sa naiinggit kami dyan sa posisyon mo. Sa'yo na yan. At hindi namin din tatanggapin niya kung ipagtatanggol lamang namin yung pagkakamali ni Marcos. Wag na uy. Sayo na yan, Day. Ang amin lang dito is maging totoo. Anak ng teteng, wala daw siya. Kahit dito, paglabas ko, wala naman nagkakagulo dyan eh. So, bopol sa lagay. Tapos ayun na nga yung sa survey. Sa pagbagsak ng survey ni Marcos Jr. na umabot po ng 25% ang kanyang trust rating. Na di hamak na kulangot lamang kay Vice President Sara Duterte. So yun daw ay pa sa pamamagitan daw ng fake news. So malinaw po na inamin na ni Claire Castro na totoo yung ratings na yun. Ngayon, dahil nga daw sa fake news, Claire, kung dahil sa fake news, alam mo, sa totoo lang, ginawa mong tanga yung mga Pilipino na naniniwala sila sa fake news. Okay, kayo lang naman mahilig mag-fake news, tapos kayo din yung parang sinasabi nyo, pag nag-fake news, totoo agad. Kayo mahilig, si Marcos nga sabi niya, wala daw baril nung pagpasok sa KOJC, di fake news din yun. Sabi niya may 5,500 na flood control na ginawa dito sa Pilipinas. Wala naman. Napack-check nga siya ng panahon. Biglang bumaha. Asan yung 5,500 na flood control? Kesyo binangga daw ng barko. Grabe mga katwiran. Hindi nagkakalayo yung katwiran ni Marcos, katwiran ni Torre, katwiran ni Claire. Rumble na eh. So samantalang eto nga grabe itong mga papanoorin ho natin dito. At ito may sinabi bago tayo mapunta doon sa sinabi ni dito muna tayo DOJ. Talagang sinupalpal ni Attorney Sal Panelo. Ito po panoorin ho natin tong pagsupalpal ni Attorney Sal Panelo dito sa kay DOJ. Bakit kaya? So panoorin ho natin. Nagbabala ang dating opisyal ng Malacanang hinggil sa pahayag ng Department of Justice na maituturing umanong moot and academic ang writ of habeas corpus petition ng magkakapatid na Duterte para sa muling pagpapabalik kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Ayon kay Attorney Sal Panelo, ang ganitong pananaw ay maaaring magbunga ng masalimuot na epekto sa batas, soberanya at karapatang pantao ng bawat Pilipino. Alamin ang detalye ng balita mula kay Carlo de la Peña. Go, Sir Carlo. Nagbabala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na maaaring magdulot ng mapanganib na precedent ang pagtrato sa inihaing writ of habeas corpus ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang moot and academic o walang bisa. Aniya, kung pahihintulutan ito, tila kinikilala ng gobyerno ang isang iligal na proseso bilang katanggap-tanggap. Isang hakbang na maaaring makaapekto sa integridad ng ating sistemang panghukuman at sa karapatan ng mga Pilipino sa makatarungang proseso. Pag yan pinatupad natin yung ganyang katwiran, ay bibigyan mo ng gantimpala ang isang illegal na akto. Sapagkat ang mangyayari niyan, pag merong kaso sa ibang bansa, ang isang Pilipino, isusuko na lang natin nang hindi tayo dumaraan sa proseso. Tama. Ito ay matapos magbigay ng pahayag ang Department of Justice na maituturing na moot o walang bisa ang inihaing petisyon ng magkakapatid na Duterte para maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
dahil siya ay nasa kustodiya na ng International Criminal Court o ICC. Sabi ni Panelo, obligasyon pa rin ng gobyerno na sundin ang anumang utos ng korte at gamitin ang kapangyarihan nito upang mabawi ang dating Pangulo mula sa ICC at maiuwi sa sarili niyang bansa. Sapagkat ang ating bansa ay isang sovereign country, meron tayong kapangyarihan, meron tayong kalayaan, may sistemang panglegal, meron tayong mga kakayahan, kapangyarihan upang gamitin natin, upang kunin uli natin ang isang Pilipino na mali ang pagsuko natin sapagkat kahit saan tingnan nyo. Tingnan mo sa Ligang Batas, mali. Tingnan mo ang Rome Statute, mali rin ang ginawa nila. Tingnan mo extradition treaty, mali pa rin. Tingnan mo yung 59 provision nila, mali pa rin. Sa kabila nito, umaasa pa rin si Panelo na kikilos na ang Korte Suprema upang agad na maglatag ng malinaw na gabay sa gitna ng isang pambihirang sitwasyon na ayon sa kanya ay may malalim na epekto hindi lamang sa umiiral na batas kundi maging sa pambansang soberanya at karapatan ng bawat Pilipino. Hindi, alam nyo, ito para sa akin iyan na lang din talaga kasi wala naman na tayo din aasahan dyan sa mga yan, yung sa DOJ. Justice, DOJ, ano ba meaning niyan? Basta kay DOJ, sa DOJ, sa DILG, yan, wala na ho tayong ano dyan eh. Wala na ho tayong aasahan dyan. Kakampi na, kayang magkapatid na Remulla, alam naman na natin na nagsibaliktaran na yan. Kaya tapos na sila sa ano eh. Tapos na sila sa kailangan nila sa tapos na nilang pakinabangan ng mga Duterte. So kailangan naman nilang bumalimbing kay Marcos. Kagaya lang yan na nangyari diyan dati, 'di ba? Nung panahon na si Binay, 'di ba? Diyan ang galing yan si John Wick ba yan? Ano ba yung pangalan nun? Si Remulla, yung batang Remulla. Tapos nung nalaman niyang may nakakaramdam na siya na medyo mananalo na si Duterte, bumaliktad naman. Ganun na. Alam nyo ito, yung sa DOJ talagang, kaya kami hindi na rin namin to binabatikos DOJ. Kasi nga, alam na talagang wala na kahit anong sita mo, anong paliwanag mo, high blood ka lang, talagang wala na sa ayos yung kanilang ginagawa. So sila yung tigapagpatupad ng batas pero sila yung sumisira ng batas. Yan yung totoo dun. Kaya nga ito, sobra akong naawa sa mga future PNP, sa mga ating mga kabataan na magiging susunod na mga tigapagtanggol ng bayan. Naawa ako sa kanila dahil haharapin nila tong pagsubok na to. Naawa ako sa kanila dahil lalo na yung mga nag-graduate na alam niyo na labag na sa batas, labag na sa kalooban nila yung mga inuutos sa kanila. Katulad na lang yung nangyaring siege dun sa KOJC, 'di ba? So lahat yun bawal sa batas yun. Biruin mo, warrant of arrest lang ang dala mo pero nag-search warrant ka. Saka ba naman nakakita ng ganun? At yung warrant of arrest sa Pasig. Pero ang ginawa, pumunta silang Davao. Ang pinakamatindi pa doon, isang pastor lang yung kalaban nila. Umabot po sila ng 6,000 talagang. 6,000 na pulis ang dinala doon. Ang pinakamalungkot pa doon, parang binigyan ng binibigyan ng daan ng head ng PNP, lalo na si Marbil, itong magkapatid na Remulla, kasi 'di ba manggagaling yung utos sa DOJ, tapos manggagaling sa susundin naman ni Marbil. So ibibigay naman ni Marbil kay Torre. Nakakaano lang dito kasi parang binibigyan nila talaga ng daan yung mga sindikato na gumawa ng krimen dito sa Pilipinas at tumutok lang sa issue ng Duterte. Sa totoo, hindi naman yung issue ng Pilipinas sa mga Duterte. Nagsasabi lang sila ng totoong issue ng Pilipinas pero hindi sila ang issue. Kaya tignan mo yung mga kidnapan, mga barilang, holdapan, pagnanakaw, droga, talamak ngayon kasi nga walang pakialam ang head ng PNP.
Kaya ako naaawa ako sa mga kapulisan natin kasi 'di ba ano rin sila, no choice. So ayan ang utos ng head nila, susundin nila 'yon. Pero mo, ikaw ba naman, ilang taong ka mag-aral, magsunog ng kilay sa pag-aaral mo, tapos bandang huli, ganito lang, puro walang kwenta yung iuutos sa'yo. So, yun talaga. Tsaka ito pa, Supreme Court talaga ang tanging pag-asa na lang talaga natin sa mga ganitong usapin. Supreme Court na lang talaga. Hindi na natin aasahan yung DOJ, DILG, yung PNP, yung head ng PNP. Hindi ko nilalahat yung head ng PNP na si Marbil. Hindi na ho natin naasahin yan dahil wala na nga talaga yung tagal. Di ko ba naman sabihin mo, okay lang na hindi adik ang mga gumagamit ng droga. Lalo't ito ay pang tawid lamang sa oras nila sa trabaho. Saan ka nakita ng ganun? Diba isang malaking kalokohan? So panoorin natin. Partikular na tinutukoy dito ang usapin pagdating sa pagbibigay proteksyon sa mga mamamayan laban sa posibleng pang-aabuso ng kapangyarihan ng ehekutibo o ng dayuhang entidad. Matatanda ang laman ng petisyong inihain ng mga magkakapatid na Duterte sa Korte Suprema kung paano naging iligal ang hakbang ng sangay ng ehekutibo laban kay dating Pangulong Duterte. Nakasaad rin dito na hindi ito maaaring gamiting dahilan ng mga respondent o mga inirereklamo para iwasan ang pananagutan sa batas. Para sa Linaw-linaw niyan ha. Eto, dito ba tayo sa isang balita? Philippine National. Ito, isa na to. Yan. Tanggalin na natin yung isang Ito ha. Bisa ng petisyon. Sa korte, hindi nawawalan ng, ano ba to? Wait lang, tingnan natin yung title ha. Hindi nawawalan na bisa ng petisyon sa korte, hindi nawawalan ng kahit nasa ICC na si PRRD. So panoorin natin to. Sana play. Wala na ang Pangulong Duterte rito. Yes. Kaya boot in academic na to, useless, sabi nila. Sabi po namin sa aming sagot doon sa argumentong yon, pag yan pinatupad natin yung ganyang katwiran, ay bibigyan mo ng gantimpala ang isang illegal na akto. Sapagkat ang mangyayari niyan, pag merong kaso sa ibang bansa, ang isang Pilipino, isusuko na lang natin nang hindi tayo dumaraan sa proseso. Gagantimpalaan mo pa yan. At hindi po maaaring gawin natin yan sapagkat meron tayong sariling batas dito sa ating bansa. Hindi po pwedeng sasabihin mo lang, wala na. Sinukol namin o tinakas na namin . Parang sa madaling salita, wala na, ginawa na namin . So, wala na kayong habulin. Alam niyo, hindi talaga pwede yun. Kung tayo nga, pag may mga kapwa tayo Pilipino na nagkakaroon ng pagkakasala sa ibang bansa, kaagad ho natin inaaksyonan para maiuwi dito sa Pilipinas. Yung mga katulad sila, marami. Noon, marami tayong mga OFW hero abroad na talagang ganun ang nangyayari. So, ginagawa natin ng paraan. First time in history nga sa Pilipinas na isang Pilipino at hindi pangkaraniwang Pilipino, isang dating presidente na maganda naman yung ginawa dito sa Pilipinas na isinuko mo sa dayuhan. Sobrang nakakagago naman nun. Kung ganyan ng katwiran ng Twitter, halimbawa ikaw na nanonood ka, sabihin na natin na may ginawa kang krimen sa Pilipinas na hindi kayang solusyonan or parang pinag-initan ka ng gobyerno, so okay lang na ibigay ka nila sa dayuhan. Paano? What if lang naman yung dayuhan na yun ay inabot ng topak? Hindi ka din, sinasabi lang nila na nasa Netherlands ka, nasa ICC ka, pero patay ka na pala. Hindi nga, isipin nyo nga maigi yun, hindi maganda hong gawain yun. Kapag ikaw is nagsuko ng isang Pilipino sa mga dayuhan, parang mo na rin sinuko ang bansang Pilipinas, yan ang pagkakatandaan nyo dyan. Hindi po pwede yan. Otherwise, you will be rewarding, as we said in that petition, doon sa mga naggawa ng mali at illegal. Hindi po pwede yan. Forward natin, sakit sa tenga. President Duterte is currently under the custody of ICC.
having been illegally surrendered by the Philippine government to the ICC on March 12, 2005, after the filing of the petition for habeas corpus. The respondents are therefore expected to argue that the petitions are moot and academic. On this score, the petitioner respectfully submits that the respondent cannot escape compliance with a writ of habeas corpus by simply claiming that former President Duterte is no longer in their custody. To allow the same would be to reward the respondents for their illegal and unconstitutional actions and their deliberate attempt to evade judicial review and correction by arrogating the role of competent judicial authority for themselves and proceeding with the forced surrender of the former president to the ICC despite the pending petitions before this honorable court that question the same. The respondents will no doubt claim difficulty, if not impossibility, to produce the former president. Yes, Atty. Siguro yung unang paragraph na binasa mo, explain muna natin. Kasi yung mga opisyalis na nakademanda doon sa petition for writ of habeas corpus, sinasabi nila na wala na ang Pangulong Duterte rito. Yes. Kaya moot and academic na to, useless. Sabi, Pakinggan na natin to. Dito tayo. Dito tayo sa unahan, ha? demanda. Yan. So, ibinigay nila sa ICC. Subalit, 1 week after pong maisuko nila ito, natuklasan nila, hindi pala sinunod yung batas ng Italian government sa pag-aresto at pagsuko. Kaya ang ginawa nila, since mali ang prosedimento sa pagsusuko, ay kinuha muli nila. Nagpadala ng eroplano ang Italian government, eroplano ng gobyerno ng Italiano, at kinuha muli sa ICC. Wala hong magawa ang ICC. Pero ito, ma-post lang natin sa Atty. Sala. Alam nyo, ito pinakamagandang gawin na para maliwanagan talaga lahat. Kung halimbawa man ho na maging presidente, si Vice President Sara Duterte, pero alam ko na hindi gagawin to ni Vice President Sara Duterte at ng mga Duterte. Dahil maling-mali talaga. Pero ang pinakamagandang gawin para maipamuka sa lahat ng supporters ni Marcos Jr. na naniniwalang tama yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Bakit hindi dito sa Pilipinas nilitis? Bakit hinayaan sa ibang bansa? Sipin nyo maigi. Halimbawa, gawin ni Vice President Sara Duterte yung ginawa niya, yung ginawa ni Marcos sa tatay niya. Na hindi sundin ang batas ng Italian at bigla na lang ipadala doon sa ICC. Di ba ganun din ang magiging reaction nila? Pustahan tayo. Yung tigapagtanggol ni Marcos, yan sila Remulla. Biro nyo, lahat ng sinabi nila dyan, sasangayunan nila. Katulad yan, hindi nila sinasangayunan yung about sa no jurisdiction na ang ICC dito sa Pilipinas. No, so pinapalabas nila. Kaya namin dinala doon si Duterte kasi tinanggal niya ang jurisdiction dito sa Pilipinas. So kaya siya nandun, 'di ba? Yung sa hearing yan ang sinabi ni Boeing, 'di ba? So ngayon ang pinakamaganda gawin dito, pag nanalong presidente si Vice President Sara Duterte, yung ginawa ni Marcos, sa kanya kaso wag pala. May napaisip pala ako bigla. Kakampi pala nila yun. Oo, wag pala, mas maganda. Dito siya nagkasala, dito siya litisin. No, mali yun. Hindi siya. Mali pala yung nasa utak mo. Hindi, parang ang gagawin lang sample lang, no? So alam ko na talagang maling-mali talagang ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kaya nga sabi ko, at hindi naman din, ulitin ho namin sa lahat ng mga ngayon lang baka na-late dito sa isyong to, no? Sinabi po na paulit-ulit ni Pangulong Duterte na kaya niya pong harapin lahat ng ibinibintang sa kanya mapatungkol sa AJK or doon sa war on drugs, no? At yung mga namatay doon. Pero dito siya litisin sa Pilipinas. Pero anong ginawa ni Marcos? Ibinigay siya sa ICC. Ibinigay siya sa mga dayuhan.
So sa madaling salita, bukod sa binastos na ni Marcos Jr. yung Korte Suprema, yung ating batas dito sa Pilipinas, ay binastos niya rin po ang konstitusyon. Dahil nasa konstitusyon po yan, unang-una isipin nyo maigi, Pilipino yun, ibibigay mo sa dayuhan. Kung tayo nga, habol tayo ng habol ng mga Pilipino doon na nagkakasala sa ibang bansa, si Marcos bigay ng bigay. Aba, nakakatakot po yan. No, nakakatakot po yung mga ganyang kaganapan. So, tuloy natin. Tinatanong ng reporter yung Italian government. Sabi niya, buti pumayag itong ICC. Paano niya nakuha? Aba, sabi niya, hindi sila mga Diyos. Kami ang Diyos dito sa aming bansa. Kami ang may kapangyarihan. May sarili kaming kasaringlan. Kaya kinuha namin muli. That's one. Another is, ito very recent, just before the Holy Week. Meron di ba may patakaran si Presidente Trump na yung mga illegally staying sa Amerika, pinatatanggal niya, pinaalis niya. And one of them, isang, kung hindi tayo nagkakamali, national ng El Salvador. Tinanggal, binalik sa El Salvador, pinakulong, sinuko, dineport. Nagdemanda ngayon. Sabi niya, mali ho. Mali ang illegal yung ginawa. Nagbista sila. Sabi ng hukuman ng Amerikano, mali, hindi po pwede yan. Pwede tayo magpatanggal pero sundin natin ang batas natin dito. Kaya inutusan ng gobyerno, ibalik niyo yan. Ang ginawa nila, nag-apila sa US Supreme Court. US Supreme Court, ano sabi ng Supreme Court? Pero ako, alam nyo, medyo na rin ako dyan sa yung sinasabi ni Atty. Sal, no? Ang isa pa sa naiisip ko dito talaga, alam ng ICC na labag sa batas ng Pilipinas yung pagdala doon kay Pangulong Duterte, pero hinahayaan nila. Isipin nyo maigi, hindi kaya yung ICC mismo ang nag-uutos kay Marcos Jr. na dalhin doon si Pangulong Duterte? Dahil alam naman natin, ang ICC po iyan po ay kakampi ng mga makakaliwa. Yan po ay kakampi ng mga NPA. Kung matatandaan nga ho natin si Joma Sison 'Di ba? Si Joma Sison pilit natin pinapauwi dito para dito litisin sa Pilipinas pero hindi nila binigay. Yun yung isa sa iniisip ko na baka lang naman ho ha. Baka nga baka lang naman na etong ICC talagang inuutusan itong si Marcos Jr. na, oy, ibigay mo sa amin si Duterte, maraming pinatay, maraming inubos, nagkawatak-watak ang grupo namin dyan. Baka lang naman. Kasi kung isipin nyo maigi, dapat ngayon nakauwi na si Pangulong Duterte kung talagang iniisip ng ICC na labag sa batas or kapag labag sa batas yung ginawa ng isang bansa na pagdala doon sa kanila, dapat sila mismo ang magsusuko or sila na mismo ang gagawa ng hakbang na ibalik nyo yan doon, mali yung ginawa ng pinuno niyan doon, baka kami pa malintikan, baka mamaya dito pa magka-problema pa kami dyan. Yun di ba? Kung isipin nyo maigi yun. Kaya ako minsan napag-iisip ko na, tanga na baka hindi kaya kinokontrol na tayo ICC. Hindi, malinaw kasi mga kaibigan, malinaw yung malinaw yung na talagang mapapaisip ka na, tangina, dapat, kasi yung may presidente din po na pinabalik. Hindi ko lang matanda kung anong pangalan. May isang presidente na dinala sa ICC. Nung nalaman ng ICC na mali yung ginawang hakbang sa pag-aresto dun sa presidenteng yun, sabihin na natin hindi presidente, sa taong yun, ang ginawa ng ICC, pinabalik nila. Kasi nga, mali yung proseso. Pero bakit kay PRRD, parang tatagal pa ho ng halos September pa. So sa madaling salita, baka itong ICC ang nakiusap or baka itong ICC may usapan talaga tong ICC at si Marcos Jr. para
dalhin doon or para doon litisin si Pangulong Duterte. Yan lamang po ay isang isang teorya lamang, hindi wala po yan na 100% na katotohanan. Isa lang po yung teorya na ating pinagdudugtong-dugtong, no, isang analysis, ano. Pero kasi kadalasan ng nakikita natin, etong si Marcos nakipagsabuatan sa ICC, so goods yun. Yun din ang nakikita ko. Pero hindi kaya talaga na gusto din ng ICC na talagang maaresto si Pangulong Duterte dahil alam naman natin na yung ICC ay isa rin yan sa mga leader ng mga makakaliwa. Diba? Sa mga terorista sa buong mundo. Mahirap yan. Yan ang mahirap niya kasi kung gusto talaga nilang pauwiin, napakadali lang eh. Kapag ginawa ng ICC pauwiin si PRRD, okay na, tapos na. So, ano gagawin ng ibang bansa ng Pilipinas? Hindi tatanggapin si PRRD. Sino? Si Marcos. Puta na, magkagulo yun. Ayun itong gul. So, ito, panoorin po natin full interview, Baby Sara. Nilinaw ang pag-endorso kay endorso sa Duterte candidates Sen Aimee at Camille Villar. So panoorin po natin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Full interview po ito, panoorin natin at bigyan natin ng komento. So far, okay naman. Nandoon si Hanilet. Umuwi na yung kapatid ko, si Kitty, dahil kailangan niya pumasok sa paaralan. Nandoon yung partner ni President Duterte ngayon, si Hanilet. At nandoon din kasabayan niya yung kuya namin, si Paulo Duterte, yung tumatakbong congressman sa Davao City. So, nag-overlap yung schedules nila para makapag-endorse si Hanilet sa kuya namin kay Congressman Pulong, and aalis na rin si Hanilet, babalik na rin siya sa Pilipinas. So ang maiwan doon ngayon ay si Congressman Pulong Duterte hanggang bago sa araw ng eleksyon dahil kailangan din niyang umuwi, dahil kailangan niyang bumoto sa Davao City. Vice, you are endorsing the Duterte plus 2. Sa local ba dito sa Cebu, are you endorsing the Aimee governor? Wala akong interactions with mga governor candidates except kanina nasalubong ko yung isang candidate, si Miss Pam Baricuatro. Meron siyang handshaking sa North Cebu ngayon, so nakita kami by chance doon sa labas ng cemetery ng Danao at masaya ako dahil nakita ko sa kanilang mga uniforms nandoon yung pagmumukha ni Pangulong Rodrigo Duterte at nagpapasalamat ako sa suporta nila. Sinabihan ko yung candidate si Miss Pam Baricuatro. Nagpapasalamat ako dahil sinusuportahan Grabe naman sa pagmumukha. si Pangulong Duterte at tumutulong sila sa panawagan na iuwi na ang ating dating Pangulo dito sa Pilipinas. But you are not officially endorsing her yet? Wala namang mga ganun, ma'am. Pero kaibigan ko naman si Miss Pam Baricuatro bago pa man nagkaroon ng filing of candidacy, bago pa nagkaroon ng 25 May elections, ay magkakilala na po kami noon pa. Kaya hindi po odd or awkward sa amin na magkausap at magkita. Vice, sinabi mo noon na wala kayong i-endorse ng kandidato, pero what made you Ito na, decide to ito na. endorse sila Camille, sina Senator Aimee at yung buong slate ng PDP? Opo, naalala nyo, galing ng memory mo. Naalala nyo noong ako ay nag-resign sa Department of Education, yun din yung time na nagtanong sa akin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung pwede ba akong tumulong sa PDP at mga kampanya sa mga senators. At yun din yung panahon na nagtanong din sa akin si Pangulong Marcos. Tinanong niya ako kung sasali ba daw sa alyansa ang hugpong ng pagbabago ang HNP dahil noong 2022 ay syempre HNP, ako, and then magka-tandem kami. So ibig sabihin nangingi din pala ng tulong si Marcos kay Vice President Sara Duterte para dito sa Alyansa Pilipinas.
So siguro napaghalatanan ni Vice President Sara Duterte ng mga koruptong mga hayop na to. Kaya tinanggihan din. Okay. Ngayon lang natin nalaman to Sa elections. And silang dalawa, sinabihan ko na hindi muna ako sasali sa ngayong election dahil alam mo yung hindi naman maganda yung karanasan ko sa mga pagsama at pag-endorse ng mga candidates noon. Ngunit nagbago yung panahon dahil nangyari yung pagkuha sa ating dating Pangulo dito sa ating bansa, dinala doon sa The Hague. Pagdating namin doon sa The Hague, nagtanong na naman si Pangulong Duterte kung pwede ba daw ako tumulong sa senators, 10 senators ng partido niya dahil naiwan sila dito sa Pilipinas. At sinabi ko sa kanya na okay, since wala ka naman na doon sa Pilipinas, pwede akong tumulong sa 6 PDP candidates and 4 guest candidates ng Duterte. Palakpakan muna natin yun. Alam nyo, ito po yung inaantay namin na sana medyo naging atat lang kami. Kasi nga pero ito na yung sinasabi namin na sana habang andun po si Pangulong Duterte sa Netherlands, sana si Vice President Sara Duterte muna sana ang tumayo or mag-endorso sa mga 10 Duterte senatorial candidate ni Pangulong Duterte. At buti naman, eto nga, napag-usapan nga dito, no? So, nakita naman na natin na inendorso niya si Senator Bato, Jimmy Bondoc, si Pastor din inendorso niya pero medyo siguro gagawa pa ng bago. At may iba pa na kailangan niya pang endorso na abangan natin. So yun, no, alam nyo, maganda yun kasi iba talaga iba ang impact kapag may Duterte sa isang campaign rally, sa isang pagpupulong, sa isang rally na magaganap sa isang campaign, no? Pag nandiyan kasi ang Duterte talaga, lalong-lalo na si Pangulong Duterte, iba talaga yung impact ng tao at talagang pinupuntahan. Hindi ko naman siya sinasabing hindi pinupuntahan yung Duterte senatorial candidate, pero iba talaga yung dating. Iba yung talagang saya, iba yung tinatawag na excitement ng tao kapag nandoon ng mga Duterte, no? So yun, maraming salamat sa tuloy natin. Ang tawag nila ngayon sa kanilang grupo ay Duterte. So yan po yung panawagan na block voting o vote straight doon sa 10 senators ng Duterte. At ang kay Camille Villar naman at ang kay Senator Amy Marcos, tulad din kay Pam Baricuatro, hindi naman odd or awkward dahil si Senator Amy Marcos, kilala niya ako, magkakilala kami. Actually, first time kami nag-meet at nagkakilala dito sa Cebu ni Senator Amy Marcos noong taong 2012 kami nakita dito unang-una sa Cebu. At si Camille naman ay matagal ko na rin siyang kilala. Matagal na kami merong exchange ng mga ideas on motherhood. Dahil napakabait na tao ni Camille Villar at napakabuting ina ni Camille Villar. In fact, nung nakita kami bago lang dahil ginawa namin yung kanyang advertisement, ang kanyang endorsement, ang napag-usapan namin ay pamilya pa rin. No? So sabi ko sa kanya, medyo magiging busy ka dahil kampanya, dahil magiging senator ka. Tulad din sa akin, ganyan din yung pinagdaanan ko noon. No? Nahirapan ako ibalanse yung panahon ko para sa mga anak ko, para sa pamilya ko, at yung trabaho ko. Pero natuto din ako nung ako ay mayor nung 2010. Nung pagbalik ko nung 2016, natuto na ako magbalanse sa pamilya at sa trabaho. In fact, yung isang anak ko ay nandyan, lalakad sa palibot.
Ano yung pag-endorse ko kay Camille at kay Senator Ivy? Does it have the blessing from the President kay PRRD? Wala. Hindi kami nagkausap ni President Duterte ng mga kandidato for senators labas sa Duterte, sa 10 senators ng Duterte. So yun nga no, bali wala talagang parang hindi na pag-usapan ng mag-ama or sabihin na natin hindi rin kagustuhan ni Pangulong Duterte na i-endorse or walang utos ni Pangulong Duterte na i-endorse itong si Amy Marcos. So sariling ano lang talaga pala, sariling idea lang yan or sariling plano ni Vice President Sara Duterte. So basta sa PDP laban lang tayo. Oo, bahala ang mga tao, basta ang importante wag ho natin ipagpapalit ang 10 Duterte senatorial candidate sa mga ini-endorso or sa maaring i-endorso ng mga kandidato na galing sa alkansya bagoong Pilipinas. No, yun yung pinaka-importante na lang doon. Kasi na-endorse na ni Vice President Sara Duterte si Amy, pati si Camille. So ang gagawin na lang talaga namin dito ng mga sumusuporta at nagbabalita sa inyo na kung ano mang yung plano nyo, desisyon nyo yan, pero ang amin ay huwag nyo pong kakalimutan at huwag nyo hong babawasan ang 10 Duterte senatorial candidate. Yun na lang talaga dyan. No? So yun, narinig naman na natin yung opinion ni Vice President Sara Duterte. So tuloy pa natin, baka meron pa tayong ibang makuhang impormasyon. Vice, paano makakatulong tong endorsement mo sa ranking nila at sa pagtanggap ng mga tao? Naku, hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko alam kung makakatulong ba yon sa kanilang candidacy. Pero yun ang obligation ko sa ngayon, nakiusap ang dating Pangulong Duterte para sa mga senators. At sinabi ko nga, kaibigan ko, si Senator Amy Marcos at si Senator Camille Villar. Kulang din naman kasi ng 2 kandidato yung 10 dahil as a voter tayong lahat ay binigyan tayo ng right to vote for 12 senators. Miss Annie? Maybe your visit to Cebu is also to endorse and campaign, considering that Cebu is also a voting hub. Sa ngayon, wala akong sinasalihang rallies. Ang ginagawa ko lang ay, madami akong ginagawa actually. Galing ako Samar, and then kahapon galing ako north ng sa Leyte, sa province of Leyte. Ang ginagawa ko unang-una, nagpapasalamat sa mga tao. Pero sana isa pang kahilingan at yan din siguro at yan din hindi pala siguro yan din ang nakikita ko sa mga comment section sa hindi naman mga trolls ang supporter ng mga Duterte, pero nakikita ko doon na nare-request nila na sana kapag pag nagsagawa ng big campaign rally ang Duterte senatorial candidate, sana po makita ho natin doon si Vice President Sara Duterte at syempre si Mayor Basti Duterte, isa ring future president yan ng Pilipinas, no? Yun nakikita ko kadalasan na hinihiling ng mga netizen. So sana mapigbigyan, pero antayin din natin. Ito kasing taon din na to si Vice President Sara Duterte, napaka-busy din syempre. Bilang Vice President ng Pilipinas, pangalawang leader ng Pilipinas, may mga obligasyon din siya. At yun, isa pa yun, yung kanyang pamilya din, no? So, antayin na lang siguro din natin yung pagkakataon na yun na gusto nating mangyari. Dahil ang dami-daming nagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte, ang daming nagdadasal para kay Pangulong Duterte, at ang daming nag-celebrate nung birthday ni Pangulong Duterte, gumastos ng sarili nilang pera para ipakita yung pagmamahal at suporta nila kay dating Pangulong Duterte. So kailangan lahat yon ay madaanan at mapasalamatan. Hindi man
isa-isa yung pagpapasalamat, pero gusto ko na malaman nila na bumisita kami, dumaan kami para ipakita din sa kanila yung pagpapasalamat namin dahil napakalaki ng tulong ng kanilang mga dasal. Sigurado ako nagpapalakas ng loob yun kay Pangulong Duterte. Ma'am, 3 weeks na lang before election. Last 3 questions. How do you intend po to do the campaign, ma'am, to take the very, schedule? Opo. Will you join sorties sa mga campaign rallies po nila? Oo. Yeah, so far ngayon, wala kaming wala akong sinasalihan na rallies dahil hindi din naman magkasama yung Duterte at saka yung dalawang candidates, no. Hopefully depende sa PDP, hindi naman kasi ako member ng PDP, pero mapag-isipan nila kung paano gagawin yung mga rallies na kompleto. 12 yung voting straight, block voting na Duterte. So yun, umiikot ako, unang-una nagpapasalamat, papakita sa mga tao, binabalik sa mga tao yung pagmamahal. Ay hindi natin nakikita sa ngayon. So yun yung pinapaintindi sa mga kababayan natin at sa mga botante. So, ma'am, wala pa pong plano kung halimbawa makompleto ang line-up nila na mag-join kayo sa mga meeting di advance po nila. At least your presence should be there po. Kung na ginagawa ng PRR. Oo. Kasi noong pag-uwi ko ng galing sa The Hague, meron na silang ginawang schedule. So parang ano pala, magiging ang mangyayari. Gulo nito So mangyayari pala dito, parang may pagkakataon na itong si Amy Marcos, Camille Villar ay maaaring at etong Duterte, yung 10 Duterte senatorial candidate ni Pangulong Duterte ay maaaring magsama sa isang campaign rally. At sabi ni Vice President Sara Duterte dito, oo daw, pupunta daw siya. Kapag nandun daw, pag nakompleto daw yung dosing Duterte senatorial candidate. So, hirap nun So, ibig sabihin, parang ano to, si Camille Villar, parang ang nangyari, tumiwalag na sa alyansa. Ayun ako, lagot na si Marcos, nagkakawatak-watak na sila. Si Amy, alam natin na namamangka sa dalawang ilog yan Pero si Camille Villar ang dito, parang ang nangyari, parang hindi man siya totaling member ng PDP Laban, pero parang nangyayari kasi dito, para siyang kumalas. Para siyang kumalas na dun sa Alyansa Pilipinas at mas pinili niya ang Duterte. Kasi sa totoo lang unang nag-endorso po kay Camille Villar ay si Pangulong Marcos Jr. So parang kabastusan sa isang grupo sa Alyansa Pilipinas na magpapa-endorse ka doon sa kabila. Alam naman natin na kakampi natin to si Vice President Sara Duterte, anak to ni Pangulong Duterte. Excuse me. Alam naman natin anak to ni Pangulong Duterte. So naku po, delikado ka, Marcos. Lagot ka dito. Kaya pala may poster na si Pacquiao kasama si Senator Bongo at Bato doon sa one-pack party list nila. Mukhang nagsisila. Sino matitira dyan? Si Abalos. Bagay, sip-sip naman kay Marcos yun, okay lang. Ang lapit dito, sarili kong observation yun, no? Na hindi siya nag-jive doon sa schedule ng pasasalamat ko sa mga tao. Dahil pagdating ko, may schedule na ang PDP, and pagbalik ko, galing dahil kailangan ko pasalamatan yung mga tao. So kailangan ko daanan lahat yon, from Samar to Leyte to Cebu to Negros and then papuntang Mindanao. So hindi nagkatugma yung schedule namin, pero kagabi lang ay ginagawa namin yung materials namin. Meron akong ginawang video
na pwede nilang i-play sa kanilang mga rallies. At bibilisan ko yung pagpapasalamat, pag-ikot sa mga tao para makaabot ako at least man lang a few days before election day at hanapin ko kung ano yung rallies ng mga Duterte. Ayan na, so narinig natin ho doon na may mga ginawa siyang video, pero sana naman lahat ng Duterte senatorial candidate may mga video na pag-promote or pag-endorse ni Vice President Sara Duterte, kasi kung pili lang sa Duterte senatorial candidate medyo nakakatampo. Kasi kung si Amy Marcos nga, na alam naman na natin na maaari tayong mabudol niyan na naman, i-endorso ni Vice President Sara Duterte. So kailangan yung 10 Duterte senatorial na talagang yun dapat ang pagpakusan ni Vice President Sara Duterte, dapat yun ang talagang may endorse ng gusto, no? So yun naman, pero may mga sinabi naman dito ni Vice President, pag nagkatagpo naman daw yung mga schedule nila, baka daw makita natin siya sa mga campaign ng Duterte senatorial candidate. So may pa rito, may isa pang tanong. Gusto ko na makuha yung reaction niyo sa sinabi ni Congressman Ortiga na kaya daw na nag-endorse kayo para makakuha nakakampi sa Senado para sa maganda to. impeachment hearing. Magandang katanungan to. Hindi ko naman masabi kung ano yung preparations ng mga abogado sa impeachment. Pero nung pag-uwi ko galing The Hague ay nag-meeting kami dahil isa din yon sa mga inaasikaso ko. At sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial, impeachment case. Lagot ka, Marcos. Yan lang Paktay ka dito. masasabi ko. May iba pa po. Paktay ka. Paktay ka, Marcos. Paktay ka. Kabahan ka na. Hindi kasi ang nag-trigger ng paglabas ko ay yung ginawa nila kay Pangulong Duterte at yung ginawa nila na injustice kay Pangulong Duterte na kinuha nila dito sa Pilipinas, sa pilitan nilang sinakay sa airplane na walang mga permiso, walang mga permits at dinala nila doon sa Hague at ipinakulong nila sa mga dayuhan. So kung makita nila, nagsabi naman ako na hindi ako kasali sa campaign na ito, ginawa ko naman yon. Pero nangyari yung kay Pangulong Duterte at nagkausap kami doon sa Hague at sabi niya wala na ako, so pwede bang tulungan mo yung mga senators? So sabi ko oo, kaya ko yan gawin dahil nagawa ko naman yan noong 2016, 2019, 2022. So it's nothing different ngayon except that nadagdagan siya nung pagpapasalamat sa mga tao dahil sanabi ko nga napakalaki ng suporta ng sambayanan kay Pangulong Duterte at ang daming kung makita ninyo sa mga paglibot namin, ang daming umiiyak at nagsasabi na ibalik dapat ang dating Pangulo dito sa... At dapat lang talagang ibalik. Dahil wala ho talaga sa konstitusyon yung ginawa nila yun. Talagang labag yun. So eto yan po yung full interview kay Vice President Sara Duterte sa mga issue po sa katulad ng pag-endorse kay Amy Marcos. At ayun, narinig naman ho natin na gagawa na or meron ding endorsement si Vice President Sara Duterte sa 10 Duterte senatorial candidate ni Pangulong Duterte. So yun po yung abangan natin at asahan at tayo rin na simpleng mamamayang Pilipino ay talagang mas doblehin pa po natin ang suporta sa Duterte sa team Duterte or sa Duterte senatorial candidate ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi nga ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kapag hindi nyo sinuportahan ang PDP laban, kalimutan nyo na rin ako. Ay alam naman natin na sobrang mahal natin si Pangulong Duterte na hindi natin kaya siyang tablayin dahil nung una pa lang nakinig na tayo na wag iboto si Marcos bilang presidente ng Pilipinas, wala sanang gulong nangyayari ngayon at napakaayos po ng bansa.
no? Syempre ayoko din manalo si Lenny. Ayoko din manalo yung iba, no? So siguro mas okay ho sa akin na maging presidente katandem ni Vice President Sara Duterte, walang iba kundi si Isko Moreno. Yan. Isa sa mga talagang goods. At may kita nyo na talagang hindi magiging palpak or hindi matatawag na budol ang ating boto. So yun lang po mga banateros. Anong may kukomento nyo po sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.